Matapos ang kanyang matinding labanan kay Julius, si Aster ngayon ay nakatakdang ayusin ang kanilang pagkakaiba sa isang duel ceremony na idinaraos ng hari. Gayunpaman, upang matalo si Julius, kailangan munang matutunan ni Aster na kontrolin ang mahiwagang kapangyarihan ng Seven Wings. Upang ma-master ang kapangyarihang ito, pumasok si Aster sa mundo ng aklat ng Seven Wings na nakatago sa ilalim ng Night Academy. Sa loob ng mundo ng aklat, nakilala niya ang espiritu ng Seven Wings, at matapos ang mahigpit na pagsasanay, sa wakas ay nagtagumpay si Aster na gawing ganap na kanya ang kapangyarihan ng Seven Wings. Samantala, si Julius ay naghanda rin ng kanyang sariling kaina-hinalang lihim na plano, determinado na durugin si Aster minsan at para sa lahat. Sa ngayon, ang kanilang kani-kanyang motibo ay nagsasama, at ang tabing ay sa wakas ay handa ng itaas para sa kanilang mapagpasyang labanan. Dinala tayo ng kwento sa Drazel Kingdom, at sa pinakasentro nito ay matatagpuan ang Royal Capital, Carmel, na ginaganap minsan sa bawat ilang taon upang ipagdiwang ang masaganang ani. Ang paparating na duel ceremony ay pumuno sa buong lungsod ng pananabik, na ginawa ang Royal Capital na isang masayang festival ground. Ang mga lansangan ay puno ng mga tao at lahat ay sabik na naghihintay sa magagandang labanang magaganap. Sa gitna ng masiglang mga tao, bigla nating makita ang isang batang lalaki na itinuturo ang isang grupo ng mga paparating na kabalyero at masiglang sumigaw. Tingnan ninyo, narito na ang mga Kingdom Knights. Nang marinig ito, mahina kong ipinaliwanag sa kanya ng kanyang ama. Ang mga taong yun ay tinatawag na mga kadet. Ang batang lalaki, na puno pa rin ng pananabik, ay muling tumingin sa dumadaang grupo at masiglang sumigaw. Magpakatatag kayo sa laban, mga ginoong Kingdom Knights. Ang grupo na sinisigawan ng bata ay walang iba kundi si Aster at ang kanyang koponan. Sa sandaling yun, tumingin si Alphen kay Aster at sinabi, "Oy, bakit hindi ka kumaway sa kanila, ginoong Kingdom Knight?" Ngunit si Aster ay simpleng tumugon sa kanyang karaniwang tuwirang paraan, "Hindi talaga ako ang tipo para dyan, alam mo." Samantala, si Vigor Smite ay naglalakad sa unahan kasama si Nolan, masiglang kamakaway sa mga tao sa magkabilang gilid ng lansangan, na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ni Vigor, "Ang ganitong palang karanasan ay sapat na upang maging kadet." Agad na sinabi ni Nolan sa kanya, "Tigilan mo yan, iisipin ng mga tao na pareho tayo ng antas." Habang patuloy na sumusulong ang grupo sa masiglang mga lansangan ng Royal Capital, ang isipan ni Aster ay bumalik sa usapang dati niyang ibinahagi kay Maze. Naalala niya ang sinabi ni Maze na ang duel ceremony ay ginaganap sa Royal Capital. Sa kasamaang palad, mananatili ako upang bantayan ang kuta, ngunit maghihintay ako ng magandang balita. Magkaroon tayo ng tapat na usapan tungkol sa ating mga hinaharap na prospect at ambisyon. Bumalik sa kasalukuyan, si Aster ay patuloy na naglalakad kasama ang iba. Ngunit ang kanyang isipan ay abala pa rin kay Maze at sa kanyang mga salita. Naisip niya sa kanyang sarili, na natili pa ring mailap na tao. Inakala kong manunood siya ng laban. Plano kong ipakita sa kanya ang aking trump card bilang pasasalamat sa pag-aalaga kay Emmy. Tumingin si Alphen kay Aster at sinabi, "Kahit na may pambansang pagdiriwang na ganito, mahigpit pa rin ang seguridad. Kahit na ang pangunahing kaganapan ay bukas pa." Ipinaliwanag noon ni Nolan, "Kahit sa Royal Capital, hindi mo alam kung saan nagtatago ang mga bandido. Maaaring may mga nagtatangkang gamitin ang pagdiriwang upang targetin ang buhay ng hari o mga maaaring isaalang-alang ang pagkakataong ito upang paslangin ang kanilang kalaban bago ang mahalagang laban bukas." Habang patuloy na naglalakad si Aster kasama ang kanyang koponan sa masikip na mga lansangan, may biglang sumalpok sa kanya habang dumadaan. Sa una, tila hindi pinansin ni Aster ang pangyayari, ngunit pagkatapos maglakad ng ilang sandali, bigla niyang napagtanto na may mali. Napansin ni Vigor ang kanyang reaksyon at nagtanong, "Anong problema?" Simpleng sumagot si Aster, "Wala." Samantala, ang taong sumalpok kay Aster ay mabilis na umalis at lihim na pumasok sa isang makitid na eskinita. Matapos makarating sa eskinita, ang mahiwagang tao ay huminto at tumingin sa paligid bago tahimik na sinabi, "Sa ngayon, mukhang maayos ang lugar na ito." Pagkatapos ay inilabas niya ang bagay na kanyang ninakaw mula kay Aster. Gayunpaman, sa sandaling subukan niyang buksan ito, isang kislap ng liwanag ang biglang tumama sa kanyang kamay, na pumutol dito. Agad na nag-react ang magnanakaw at saka lamang niya napagtanto na si Aster ay nakatayo ng diretso sa kanyang likuran. Tumingin si Aster sa kanya at mahinahong sinabi, "Isang magnanakaw." Sa liwanag ng araw, ang kaayusan ng publiko sa Royal Capital ay naging masama. "Ibalik mo ang aking pataka,
Gawin mo yun at ililigtas kita mula sa pagkapasa sa military police. Itinago ng mahiwagang tao ang kanyang mukha at tumugon ng may nakaaliw na tono. Gumagamit ka ng kawili-wiling mahikal na kapangyarihan. Nagulat ako niyan kanina. Ngunit ang ganoong bagay ay, bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, bigla siyang nawala mula sa kanyang kinatatayuan. Si Aster ay nanood ng may lubos na pagtataka. Hindi maintindihan kung saan nawala ang lalaki, ngunit sa mismong susunod na sandali, ang mahiwagang tao ay biglang nagpakita sa likuran ni Aster at naglunsad ng isa pang pag-atake. Iwinasiwas ang kanyang espada habang sinasabing, "Magaling din ako dyan." Sa oras na ito, siya ay lubos nang lumapit kay Aster. Agad na hinawakan ni Aster ang kanyang sariling espada at nagsimulang magtipo ng enerhiya dito. Nang walang sinasayang na sandali, itinuon niya ang enerhiya at sinabi, "Ang taong ito mula sa mga anino." Ang enerhiyang inilabas mula sa espada ni Aster ay biglang tumama sa mahiwagang tao at nagpahagi sa kanya pabalik. Ang nagpapagaling sa pag-atake ay hindi man lang lumingon si Aster habang ginagawa ito. Ang tao ay bumagsak sa lupa. Ngunit sa halip na matakot, tiningnan niya si Aster ng may interes at sinabi, "Hindi masama," gaya ng inaasahan sa isang kalahok sa duel ceremony. Ang mahiwagang tao ay biglang sumugod muli. Naghahanda na atakihin si Aster at sinabi, "Ang iyong reaksyon at paghuhusga ay hindi ka panipaniwalang mabilis." Mabilis na hinarang ni Aster ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang espada. Ngunit kasabay nito, may pumasok sa kanyang isipan, maaaring ang taong ito ay isang assassin na ipinadala ng Elmheim. Sa sandaling yun, may biglang naghagis ng isang Bar Isles patungo sa kanila habang sumisigaw, "Ano ang ginagawa mo sa aking kapatid, Senior?" Ang Bar Isles ay lumipad ng diretso sa katawan ng mahiwagang tao, na nagpahagi sa kanya pasulong. Siya ay itinapo ng diretso patungo sa energy blade ni Aster, ngunit sa huling sandali, mabilis na inilayo ni Aster ang kanyang talam upang hindi masugitan ang lalaki. Ang lalaki ay nahulog ng diretso sa harap ni Aster at agad siyang nakilala ni Aster, Sister Kudo. Nakatayo ng diretso sa harap niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Kudo. Tumingin siya kay Aster at sinabi ng may pangaasar ng ngiti, "Matagal na rin, Aster, lumaki ka ba?" Ngumiti si Aster at sumagot, "Sister, bakit ka narito?" Higit sa lahat, tinawag mo ba ang mandurukot na ito na Senior? Pagkatapos ay yumuko si Kudo at itinaas ang mahiwagang tao gamit ang isang kamay bago ipinaliwanag na ang taong yun ay kanyang senior mula sa kanyang mga araw sa Knight Academy at si Marfos Pierre Shatner, isang aktibong Kingdom Knight. Agad na nagsalita si Shatner at sinabi, "Pasensya na tungkol dyan. Nang marinig ko na ang pinag-uusap ang Seven Wings ay sasali sa duel ceremony, hindi ko napigilan ang aking pagkamausisa." Nagalit si Kudo matapos marinig ito at sumigaw, "Kaya nagbalat kayo bilang mandurukot at sinubukan mong sumalakay ng patago? Isa ka bang knight?" Tawa lamang si Shatner matapos marinig ang kanyang mga salita. Samantala, tiningnan ni Aster ang sitwasyon at naisip sa kanyang sarili, "Ang aking kapatid na babae na naghagis ng Bar Isles mula sa likuran, talagang masasabi ba niya yun?" Nagsalita noon si Alphen, kitang-kitang nagulat sa nangyayari, at sinabi, "Nagulat ako na pati si Sister Kudo ay nadamay sa city security." Ipinaliwanag noon ni Kudo, "Totoo, hindi ito nasa jurisdiksyon ng aming squad, ngunit ang aming division commander ay naging maalalahanin." Naalala niya ang sinabi ng kanilang commander, "Paano namin hindi masisigawan ang malaking okasyon ng iyong nakababatang kapatid? Ibig kong sabihin, gusto ko rin itong makita." Sabi niya. Nagpatuloy si Kudo, kahit na para kay Senior Shatner, na ayaw magpakita sa publiko, subukang guluhin ang nakababatang kapatid ng iba. "Ano ang nangyari sa iyo?" Si Nolan, na nakikinig ng mabuti, ay biglang nag-react sa pangalan at nagtanong, "Shatner, maaari bang ikaw ang Black V?" Naguluhan si Vigor at agad na nagtanong, "Black Wolf, ano yun?" Tumingin si Nolan sa kanya at sinabi, "Hindi mo alam." Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, nagtago sa mga anino upang pabagsakin ang mga kaaway, isang profesional sa surprise attacks na naglalaro sa larangan ng digmaan tulad ng isang pakete ng mga lobo, si Shatner ng Black Wolf. Si Alphen, na mas mausisa ngayon tungkol sa sitwasyon, ay nagtanong kung bakit ang isang tulad niya ay targetin si Aster. Nag-alinlangan si Shatner ng ilang sandali bago sumagot, "Hindi, bilang isang taong nakaranas ng nakaraang duel ceremony, naisip kong mag-alok ng ilang payo sa isang hinaharap na junior." Tumingin ng diretso si Aster kay Shatner at may biglang bumalik sa kanya. Naisip niya, "Ngayon ko lang naalala, kung tama ang pagkakaalala ko, ang lalaking ito ay nasa duel ceremony 5 taon na ang nakalipas,
Pagkatapos ay ngumiti at nagpatuloy sa pagsasalita. Kaya ito ay isang bagay na gusto kong pakinggan mo bilang hindi hinihinging payo, ngunit mangyaring umatras ka mula sa duel ceremony bukas. Tumingin si Aster sa kanya, kitang-kitang nagulat sa mga salitang yon, at nagtanong, ano ang sinabi mo? Nagbago ang ekspresyon ni Shatner habang ang kanyang boses ay naging mas mabigat at mas madilim. Tumingin ng diretso kay Aster, sinabi niya, kung lalaban ka laban sa Elmheim tulad ng kasalukuyan mo, walang alinlangang matatalo ka, kaya mangyaring sumuko at umalis ka na.